Okay, so inspect po natin. So itong greasing interval po, tinatanong ko. So i-check na lang kung ano yung interval ng greasing. And then again po sa recommendation ko lagi na kapag may ganitong mga opportunities na ini-inspect, inspect po natin yung pang-ilalim kasi ito po may nakita po tayo. Kung titingnan nyo sa intercooler turbo nya, may nagbasa po rito. So maganda po ito mapa-claim for warranty. So ang sabi naman po ng maintenance team nila, i-claim lang to ng warranty for reseal. Intercooler reseal po ang tawag. So yan po is nasa 5,600 yung mileage ngayon. So baka lumabas po yan before that. So 5,000 kilometers po. Lumabas po tong intercooler oil leak. So not sure po kung known issue yan dito sa bagong L300. Maganda po dito is under warranty. So pa-pan na lang po. Pa-note na lang and then ibalik. Sir, itong pan mamaya pa-note ko na lang, no? Ipabalik ko na lang itong unit. Ipapa-resil. Ano yun, sir? Normal dito sa bagong unit na to? Meron talaga yan. Meron, okay. Kasi medyo mababa, 5,000 kilometers lang, no? Kung talagang sakit na lang ngayon. Okay. Sige. Pagka pwede na may pa-resil palitan ka lang pa. Yes, sir. Anyway, pan pa naman, under warranty pa naman. Yan ang kagandahan pag under warranty. Okay, so dito naman po tayo sa bandang likod ng makina. So far, so good. Yung kanyang turbo, catalytic converter, all good. Ito pang isang nakita kong medyo siguro hindi tama yung pagkakadesign ng evaporator. Not sure, filter po yata ito, aircon. Not sure kung anong tawag dito sa aircon, pero parang filter po yata ito. Kasi medyo kapag ito sa mudguard sa front umigay, kasi naka-expose na po siya. Then pag merong medyo mataas na aakyatin, kaya pong tumama kaagad nito. So not sure kung paano natin gagawa ng paraan to kung i-modify man. Very exposed siya. Okay. So ito naman po, tumama rin yung kanya fan. So mamayin ng alikabok. Okay, all good naman po. Kaya ba, sir? Para hindi na ibalik? Hindi kaya, sir. Kayang-kaya. Ang babaklasin dito, sir.
Jake. Wala. Parutan na wala sa akin.